May nagtanong sa akin, "Good morning, Boss Rai. May tumawag po sa phone book contacts ko. Ang sabi, hindi daw ako nagbabayad. Kaya yung contacts ko daw ang magbabayad. Pwede ba yun?" Well, hindi po pwede yun. Kasi unang-una, wala naman kinalaman sa utang na yun dahil hinarvest lang nila yon sa ano nyo, sa phone book nyo. Ni hindi nga ho reference, di po ba? Kasi ang may same liability no sa utang is pagka ho co-maker or co-borrower. So pipirma ho siya, co-sign siya. Pero kung siya po nasa phone book nyo lang na kinuha nila, wala hong ano yun, walang pananagutan ho sa utang nyo yun. No? Kausapin nyo na lang po yung kaibigan nyo o kung sino man yun na nasa phone book nyo na pagpasensyahan nyo na ginagawa nyo na ho ng, ng paraan. Para ho, kasi baka magalit sa inyo eh. No? At dahil po dyan, pag-usapan po natin yung regarding sa, sa NPC. Ano po? Kasi kahapon po, no, ang pinag-usapan po natin is yung ano po ba yung mga na-access ng mga OLA sa inyong mga mobile phones, no? Pagka sila po kumbaga kinlik nyo, ano ba yung mga na-access nila. So yun yung diniscuss natin kahapon. So ngayon naman po, i-discuss naman po natin ngayon yung yung NPC circular number 20-01 or mas kilala po sa Guidelines on the Processing of Personal Data for Loan Related Transactions. Okay. Ang sabi po doon no is ito. Wherein online apps are used for loan processing activities, LCs, FCs, and other person acting as such shall be prohibited for requiring unnecessary permission that involve personal and sensitive personal information. No? Ang ibig sabihin lang po nito, no, yung mga lending companies, yung LCs po is lending companies, yung FCs is financing companies po, no. Ang ibig po kasing sabihin nito is yung mga lending companies, financing companies, at yung mga tao na umaakto na magproseso po ng utang natin ay ipinagbabawal po no na kumuha ng impormasyon na sensitibo at personal nang walang kinalaman po sa utang. So yun po yung pinagbabawal no doon sa ano na yon sa provision na yon no. Meron din po under that provision sa number 4 po, ito po siya. Access to contact details in whatever form such as but not limited to phone contact list or email list, the harvesting of social media contacts and or copying or otherwise saving these contacts for use in debt collection or to harass in any way the borrower of his or her contacts are prohibited. In all instances, online lending apps must have a separate interface where borrowers can provide character reference and co-makers of their own choosing. Malinaw na malinaw po yan, no? Ipinagbabawal po ng NPC no? ang pag-harvest po ng mga information nyo sa phone books nyo para gamitin sa paniningil. At sasabihin pa na sila ay contact reference nyo or co-borrowers. Bawal na bawal po yan. So ang sabi po dyan is, hinahayaan po yung borrower na magbigay ng reference no, of their choosing. So hindi po pwede yung ginagawa nila na kukunin lang nila yung mga nasa phone books mo or nasa email nyo. Bawal na bawal po yan. Tapos nung December 1, 2022, inamend po yan, no? Bali naglabas ulit sila ng circular. So ito po yung NPC circular number 2022-02. Yan. Bali po ang ginawang amendment dito is yun lang pong borrower ang po pwedeng magbigay ng reference niya. Okay? So let's say ang binigay niya lang na reference is si Juan, si Pedro, tsaka si Jose. So yun lang ang po pwede nilang tawagan. Ano po? Tapos reference lang po talaga sila. Hindi po sila po pwedeng singilin. Tapos po, no, kailangan po ang gawin ng mga lending companies is tawagan po itong tatlo na to at ipaalam sa kanila na sila ay ginawang reference nung borrower.
So, tatawagan ngayon yung tatlo na yon at ipapaalam sa kanila na, uy, ginawa ko kayong reference ni Juan de la Cruz, no? Ganun ho dapat, no? Tapos, tatanungin kung pumapayag o hindi. Kasi pagka hindi ho sila pumayag, dapat ho alisin sila sa listahan. At kailangan tawagan ulit ng lending company yung borrower at manghingi po ng iba ulit. No? Yun po dapat ang kanilang gawin. Yun po ang nakasaad doon sa panibagong memorandum circular ni NTC, doon sa amendment. I hope nasagot ko po yung inyong katanungan at nakatulong po no, maibsan yung inyong mga isipin no, at lalo na yung mga depresyon na nararamdaman po ninyo. No. Katuwang po natin ang ating gobyerno sa pagpuksa po ng mga illegal na online lending apps na to. No. At sa tingin ko naman po, patuloy naman po nila tayong tutulungan. Ano po, yung ating po mga kapulisan po ginagawa ang kanilang trabaho para po i-raid or alamin ng kanilang mga illegal na aktibidades, no. Ginagawa po ng ng PNP, Anti-Cybercrime Group natin, no. At ang SEC naman po ay patuloy na gumagawa ng mga amendments, no, para ma-align po or para maitama yung mga illegal na ginagawa nitong mga online lending apps na ito. Ano. Hihingin ko na rin po ang inyong tulong na maabot po natin yung iba pa po nating mga kababayan na nangangailangan po ng guidance or advices, no, with regards po sa mga mapang-abusong OLA or nangangailangan ng tulong po sa paniningil or sa utang. Maaari lang pong mag-share, mag-like, at mag-comment po, no, para magawa po natin ito na kumalat po yung ating video. Ano po. Muli po ako'y nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking mga videos. No. Sana po tuloy-tuloy po ito. At huwag niyo rin po sanang kalimutan na bisitahin yung iba ko pa pong social media accounts, no, sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.